Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Corden ng Paco, Manila. Isa ako sa mga loyal listener mo since 2019 at nakasubscribe ako sa Papa Dudut Stories simula pa nung pandemic. Naging libangan ko ang pakikinig sa inyong channel bago ako matulog at ang paborito kong pakinggan ay yung mga love stories. Pero ang ibabahagi ko sa inyo ay kwentong kababalaghan na siyang naranasan ko noong minsang magbakasyon ako kasama ng mga kaibigan ko. Hindi ko kayo pipiliting maniwala sa akin. Papa Dudut, sisimulan ko ang aking kwento noong 11 years old pa lamang ako. Kakalipat lang namin noon sa Baguio. Dahil doon na-assign mag-work ang mga magulang ko. Hindi naman ako nalungkot nang malaman kong lilipat na kami ng Baguio. Kasi yung mga tropa ko ay nakatakda ding lumipat noon sa Baguio dahil ang mga magulang nila ay katrabaho ng mga magulang ko. Nagkataon naman na yung isang tropa ko ay may kamag-anak na may paupahang bahay sa Poliwes sa Baguio. 5 pa raw ang bakante. Sakto sa 5 pamilyang lilipat ng sabay-sabay. Naging maayos naman ang buhay namin sa Baguio. Bagamat palaging busy ang mga magulang ko, kaya ako lang ang naiiwan palagi sa bahay. Kapag papasok ako sa school, ako ang nagsasara ng bahay. Sinisiguro ko rin na bago ako umalis ay walang nakasaksak na mga appliances, lalo na ang plancha para iwas sunog. At para siguro'y hindi magkaroon ng sunog sa bahay namin. Pinapatay ko ang switch para masigurong walang ilaw at walang pwedeng pagmulan ng sunog. Samantala 5 kaming magbabarkada. Nag-aaral sa umaga at naglalaro naman sa gabi. Ewan ko. Basta pagsapit ng gabi ay matik na yan na magsasama-sama kami. Kinabukasan walang pasok kaya okay lang na magpuyat kami that night. Okay lang sa mga magulang namin kasi nga ay magkakadikit lamang ang mga bahay namin. By the way, yung itsura ng lugar namin kung inyong tatanungin ay medyo madilim kapag gabi. Dahil ng mga panahong yon ay kulang sa ilaw ang mga poste. Medyo mapuno rin at maraming mga gamo-gamong lumilipad-lipad pagsapit ng dilim. Pagkatapos naming makumpleto noong panahon na yon, ay nagpasya kaming maglaro ng tagu-taguan sa tapat lang ng mga bahay namin. Pumayag ang mga magulang namin na maglaro kami sa kasunduang hindi kami magpapakalayo-layo. At uuwi na kami bago mag 9:00 ng gabi. Bago kami magsimulang maglaro ay tumingin ako sa aking suot na relo. 7:00 pa lang ng gabi noon. Saktong may ginagawang project ng mga bahay noon malapit sa amin na kung saan ay paiba-iba ang daan patungo doon. Dati yung gubat at meron ding mga bukal. Medyo madumi at masukal pa rin. Pero kung titingnan ito, ang laki talaga ng pinagbago. Yung dating bukal, semento na ngayon. Pagbilang kong 3, nakatago na kayo. Usal ni Gary, ang isa sa mga kaibigan ko at nagkataong siya ang taya. Dali-dali naman kaming nagsitakbuhan na 4 at kanya-kanyang tago. Medyo masukal sa bahaging nadaanan ko.
Tuwang-tuwa ako at excited na lumusot sa pinagpatong-patong na mga punong pinutol-putol nila. Habol ko ang aking paghinga. Eto na ako, usad ni Gary at parang nag-echo ang kanyang boses sa buong paligid. Sa hindi malamang dahilan ay bigla akong nakaramdam ng kaunting takot. Ako lang bang nakakarinig nun? Tanong ko pa sa aking sarili. Maya-maya pa ay sumilip ako sa maliit na uwang na aking pinagtataguan. Biglan nanlaki ang mga mata ko nang makita si Gary na nakasilip din sa butas at nakatingin sa akin. Sumigaw ako nang biglang nawala si Gary na parang bula nang malingat ako ng ilang segundo. Gulat na gulat talaga ako noon, Papa Dudut. Pero mas lalo akong sinakluban ng takot nang makita si Gary na tumatakbo patungo sa akin. Huli na kita, Corden. Paano nangyari yun? Paano nawala siya sa aking harapan? At parang kakakita niya pa lang ngayon sa akin. Tinanong pa ako nito kung okay lang ako dahil namumutla ako. Wala naman ako na isagot sa kanya at tanging nagawa ko na lamang ay lumunok ng paulit-ulit. May iba talaga akong naramdaman dito. Maya-maya pa ay may narinig kaming sigaw. Sigaw ni Banjo, isa sa mga kaibigan namin. Agad naming pinuntahan ni Gary ang pinanggalingan ng sigaw. Pero Papa Dudut, wala kaming nakita, as in walang tao. Inikot namin ang aming mga mata at sabay na napasigaw nang makita ang isang ilaw na parang bola ang papalapit sa amin. Lumabas din sina Banjo at ang dalawa pa naming kaibigan sa kanilang tinataguan nang mapansin rin nila na parang may kakaiba. Sumigaw kaming lahat at napatalon nang may humawak sa likuran ko. Isang matandang babae. Anong ginagawa niyo rito? Hali kayo. Sumunod kayo sa akin. Wika nito at sa sobrang takot sa ilaw na lumilipad ay napasunod kami nito. Mamayang kaunti ay huminto kami sa isang puno malapit sa bukas pang sari-sari store. Pagdating namin doon ay agad na binalingan kami ng matanda. Alam niyo bang napakadelikado na pumunta rito ng ganitong oras? Sermon niya at iginala ko naman ang aking mga mata sa paligid. Tahimik ang paligid at bagamat bukas ang sari-sari store, wala namang mga tao sa labas, ni walang nagiinumang mga tambay. Ginambala niyo sila, ninakawan ng tahanan. Hindi sila matatahimik. Usal ng matanda sa nakakakilabot na salita. Ang tinutukoy niya ay yung mga ginagawang bahay malapit sa amin. Walang nagsalita sa aming 5, Papa Dudut. Ang alam ko sa oras na yon ay puro takot lang. Umiiyak na kaming lahat. Gusto na naming umuwi. Nagdikit-dikit kaming 5 at nagyakapan. Nang biglang may narinig kaming ibon. Hindi yon ordinaryong ibon. Parang napakalaki noon kung huhulaan. Ang alam ko lang sa oras na yon ay umiyak ng dahil sa takot. Pero laking pasalamat namin noong biglang may narinig kaming tumawag sa amin. Pagtingin namin ay nakita ko sina Papa at ang tatay ni Gary na palapit sa amin. Kanina pa pala nila kaming hinahanap. Buti na lang daw at may nakapagsabi sa kanila na may nakakita daw sa amin na pumunta rito sa dating gubat. Tanging nagawa ko sa oras na yon ay yakapin si Papa. At humagulhol ng iyak. Ganon din ang mga kaibigan ko. Sa kabilang banda ay biglang naalala ko yung matanda pero bigla na lamang siyang nawala. Alam niyo bang 3 oras na namin kayong hinahanap?
usal ni Papa at nanlaki ang mga mata namin nang marinig namin ang sinabi niya. Paano naging 3 oras yon? Sa pagkakaalam ko wala pa naman kaming 1 oras dito. Pero nang tignan ko ang aking suot na relo ay nagulantang ako kasi 10:00 pasado na ng gabi. Sino bang kasama niyo dito at paano kayo napadpad sa bahay kubo na ito? Tanong pa ulit ni Papa. Sinabi naman namin sa kanila na isang matandang nagdala sa amin dito. Nagtaka pa sina Papa at tatay ni Gary habang inilarawan namin sa kanila ang itsura ng matanda. At ganoon na lamang ang kanilang pagkagulat nang malaman na si Aling Biring pala ang aming tinutukoy. Na ayon sa kanila ay matagal na raw patay. Sinabi namin na kasama pa namin ang matanda kanina. Pero sa oras na yon na naiintindihan ko na isang kaluluwa pala ang nakasama namin kanina at sigurado akong niligtas niya kami sa mga espiritong aming nagambala. Ayon kina Papa ay mabait daw na albularyo si Aling Biring noong nabubuhay pa ito. Samantala pag uwi sa bahay ay sumama na ang pakiramdam ko. Kinabukasan pagising ko ay inapoy na ako ng lagnat. Dinala agad ako noon sa ospital dahil umabot sa 42 degrees ang lagnat ko. Pero nang i-check up ako ng doktor, ang sabi lamang ay na-over-fatigue ako sa kakalaro kaya nagkasakit ako. Umuwi din kami sa bahay pagkaraang bumaba ng temperatura ng katawan ko. Sa kabilang banda ay hindi naman kumbinsido si Papa noon at nang malaman niyang hindi lang pala ako ang nagkasakit kundi pati na rin ang mga tropa ko ay nakakutob na siya na hindi lang basta pangkaraniwang sakit ang mayroon ako. Sa suhestyon ng ama ni Gary, dinala ako noon sa albularyo at doon nalaman naming nakursunodahan kami ng mga elementong naka-engkwentro namin nung gabi. Hindi ko na alam ang mga sumunod na mga nangyari. Basta ang alam ko ay nag-alay ang mga magulang namin kasama ang albularyo ng kung ano-anong pagkain sa mga elementong nagambala namin di umano. Pero ayon sa narinig ko sa usapan nila Mama at Papa, ay hindi raw tinanggap ng mga elemento ang alay. Galit na galit daw ang mga ito dahil sa mga tinatayong bahay sa lugar na pinamamahayan na nila. Samantala hindi gumaling noon ang sakit ko, kaya nagpasya ang mga magulang ko na doon muna ako tumira sa bahay ng lola ko doon sa Pampanga. Surprisingly, pagdating ko doon ay gumaan na ang pakiramdam ko. Kaya simula noon papadudot ay hindi na ako bumalik pa sa Baguio at nanirahan na lamang ako sa bahay ng lola ko sa Pampanga at doon ako nagpatuloy ng pag-aaral. Sa kabilang banda makalipas ang 1 taon ay natapos na ang assignment ng mga magulang ko sa Baguio kaya pinabalik na kami sa Maynila para mag-work sila sa main office. Siyempre masaya ako dahil nagkasama-sama kami at unti-unti ko na rin nakalimutan ang naging karanasan ko doon sa Baguio. Samantala, lumipas ang mga taon at nagbinata na ako at nakatapos ng kolehiyo sa isang Dominican College sa Intramuros. Marami akong naging kaibigan noon pero hindi mapapantayan ang bonding ko sa grupo ko na Fierce 8. Isang samahan ng mga economics students nung kolehiyo. At nung graduate kami ay nagplano kaming mag-celebrate. July 2023 ang initial plan namin to do a celebration. Kaso dahil sa busy sa paghahanap ng trabaho ay naurong ito hanggang December ng taong yon. At yun na nga papadudot, pumunta kami ng Baguio last December 19, 2023. Bali mga 2 days before the trip lang kami nag-asikaso ng tutulugan namin. Naghanap talaga kami yung friend kong si Carlo ng transient na hindi luma. May bonfire at kasya kaming 8 syempre. Ayun, nakahanap naman kami sa awa ng Diyos.
Habang nasa biyahe ay natulog lamang ako, kaya hindi ko nakita ang mga dinaanan namin. Nagising na lamang ako nang mismong tapikin ako sa balikat ni Greg, isa sa mga kaibigan ko sa First 8. At yun na nga, pagising ko ay nasa tapat na kami ng transient house. Makabago, maaliwalas at malaki. Pero papadudot. Sa labas pa lang ay parang may nararamdaman na akong kakaiba. Pero binaliwala ko na lamang yon dahil ayokong masira ang celebration namin. Papadudot, okay naman yung first day namin kasi pagkakyat namin ng Baguio, binabalang namin yung gamit namin sabay batche na. Late na kaming nakauwi ni Rosaline, ang girlfriend ko that time. Tapos dahil humiwalay kami ng gala, kami yung pinakahuli na nakauwi. So sa lapag kami na-assign matulog. Ang setup ng kwarto ay 2 bunk beds at kutsyon sa lapag. Yung kutsyon yung pinakamalapit sa bintana na nagpapalamig ng kwarto kasi walang aircon yung room namin. Yung bunk na katabi namin ay doon naka-assign si Andrew at si Greg. Si Andrew galing pa sa work, siya yung pinaka-last na umakyat. At may pinakamalalim na tulog dahil nag-drive siya para sundan kami. Mga 2 a.m. ay gising pa rin kami ni Rosaline kasi hindi kami tinamaan ng antok. Sila Carlo at ang girlfriend niyang si Maris pati si Maynard at ang girlfriend niyang si Trisha ay nakatulog na rin. Kasi aakyat pa kami ng atok at 3 a.m. para sana maabutan yung sunrise. Bukas naman yung ilaw ng kwarto noong time na yon para madaling mag-CR. Nanood lang kami ni Rosaline ng series tapos ay biglang umalulong yung mga aso sa buong neighborhood. Yung bintana di screen na sliding tapos ay bangin na yung katapat at ni puno ay wala. Yung alulong ay nasundan at sinabayan ng napaka low pitch na growl na sobrang lakas din. Then si Andrew ay nagising bigla. Kami nila Greg, Carlo at Rosaline ay natatakot na kasi first time lang naming makarinig ng ganon. Guys, aso ba yun? Napatanong ako sa mga kasama ko. Shit, ano yun? Sabi naman ni Rosaline tapos ay napayakap siya sa akin. Narinig niyo ba yung umaalulong? Wika naman ni Greg. Nung nagising si Andrew in a very serious tone ang sabi niya ay hindi aso yon. We tried asking Andrew ano yon kasi ayaw niya raw pag-usapan. Nahirapan lalo kaming matulog so bumaba si Andrew sa bunk at sinamahan kami ni Rosaline sa sahig. Sinara rin ni Andrew yung bintana para sa amin kasi malamig pa rin naman kahit na hindi namin papasukin yung hangin. Dahil bayad na yung transient at wala pa kaming prepared budget, ignore mode na lang kahit may narinig kaming kumatok sa bintana. After mag-atok at La Trinidad, iniwan na kami ni Andrew for work. Pagbalik ng transient, nobody dared to touch the window dahil lahat kami ay takot. After dinner noong nagsisettle na kami para matulog, ay may kumatok muli ng 3 beses sa bintana. Yung katok ay parang kuko yung gamit. Uulitin ko, cliff edge na yung window kaya ibon ay hindi na makakapatong doon kasi manipis lang. Very consistent yung katok hanggang sa tumigil. Inurong na lang namin ni Rosaline yung kutsyon palayo sa bintana kasi takot talaga kami. Nung umaga na mga 6:00 na ay may kumatok pa rin ng 3 beses tapos ay nagsitakbuhan kami palabas ng kwarto. Sobrang takot na kami. Kaya nagpapasama na kami sa isa't isa kapag pupunta kami ng CR or kung saan. Pero buti na lamang at last day na namin nung kinatok kami nung umaga. Samantala habang ang iba ay busy sa pagpasok ng mga gamit sa sasakyan, ako naman ay nakatayo lamang sa gilid at nagmamasid sa paligid. Nang may matanaw akong matandang babaeng nakatayo sa hindi kalayuan, nakangiti ito sa akin. Babatiin ko sana nang bigla ko maalala yung naging karanasan ko noong 11 years old pa lamang ako, papadudot. Nanlaki ang mga mata ko nang maalala ko kung sino
yung matanda. Si Aling Bering ang matandang patay na pala pero ang kaluluwa ang tumulong sa amin noon ng mga kaibigan ko na makalayo sa panggugulo ng mga masasamang elemento. Dahil dito ay napatanong ako sa mga kasamahan ko kung ano ang eksaktong address ng transient house na nirentahan namin. Nang bagitin sa akin ni Carlo ang exact address ay nagulat ako. Dahil yung eksaktong address pala nito ay yung lugar kung saan ako unang nakaranas ng kababalaghan. Sa Puliwes at hindi ko lang na-recognize ang lugar kasi marami ang nagbago sa paligid. Pero kahit maging sementado pa yan at tayuan ng mga malalaking bahay ay hindi nito maaalis yung mga elementong nakatira doon. Naalala ko yung sinabi pa ni Aling Bering noon na galit ang mga elemento dahil sinira ng developer ang tirahan nila kaya hindi sila titigil hanggat hindi napapaalis ang mga taong gumugulo sa kanilang katahimikan. Habang nasa sasakyan ay ikinuwento ko sa kanila ang naging karanasan ko noong bata pa ako. At yung transient house na inuupahan namin ay ang exact location ng lugar kung saan ako nakaranas ng kababalaghan. Sinabi ko sa kanila na yung alulong ng mga aso at mga katok sa bintana namin ay gawa ng mga elementong gustong guluhin ang aming bakasyon. Buti na lang at marami pa rin kaming baon na masasayang memories from that trip. Kaya pag uwi namin sa Maynila ay naka-move on na kami sa kababalaghang naranasan namin. Sa kabilang banda, nang na-open ko sa tropa kong si Gary yung naging experience ng first 8, sabi niya raw ay tik-tik yung nag-growl. Then yung 3 beses na katok is yung pag-insult or macro sa Holy Trinity. Dahil malakas yung growl, ibig sabihin daw ay malayo yung nilalang na sa tingin niya ay maligno o aswang. Tapos ay nagkwento pa si Gary na matagal tumira noon sa Puliwes. Pag-alis ko raw ng Baguio noon para tumira sa lola ko sa Pampanga. Sila daw ay patuloy na naka-experience ng kababalaghan. Madalas daw silang makarinig ng tik-tik na mahina at mga katok sa bintana. Doon daw niya nalaman na kapag ang growl o ang ingay ng tik-tik ay mahina, ibig sabihin ay nasa malapit lang ang aswang o maligno. At ang isang beses daw habang naglalakad daw pa uwi ang tatay niya, ay nakita daw niya na may kung anong nilalang na may pakpakang nakasabit daw sa bintana ng second floor ng apartment na inuupahan nina mama at papa. Ang bintanang yon ay ang bintana sa aking kwarto noon. Mukha raw na ako ang hinahanap nung nilalang na may pakpak na sa tingin nila ay aswang. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay hindi na ako muling nakaranas pa ng kababalaghan at ipinangako ko sa aking sarili na hindi na ako pupunta sa lugar na yon sa Baguio. At na-realize ko rin na kahit aesthetic at bago ang isang bahay ay pwede pa rin po itong pamugaran ng kababalaghan. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut. Muli ay maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Magandang araw o magandang hapon. Sana'y na-enjoy ninyo ang aking totoong karanasan na ibinahagi ko sa inyo. Lubos na gumagalang, Corden. Maraming salamat kay Corden sa pag-share mo ng iyong kwento sa ating programa. Katulad ng mga sinabi natin sa mga nakaraang episodes tungkol sa mga haunted places, ay huwag nating gambalain ang mga nilalang na hindi natin nakikita. Kapag alam mo na ang isang lugar ay haunted, hindi ka na dapat tumira doon. Dahil siguradong makakaranas ka ng kababalaghan dahil ginambala mo ang mga nakatirang nilalang doon. Kung may sapat kang pera, umiwas ka ng tumira sa mga bahay na pinamamahayan ng mga multo o nilalang. Huwag mong isakripisyo ang iyong mental health para lamang makatipid ka sa upa. Kung hindi naman may iwasan na tumira sa haunted house, ay huwag ninyong kakalimutan na magdasal sa Panginoon. Magdasal, magsimba at pagtibayin ang pananampalataya sa Diyos. Dahil yan ang magiging armas mo laban sa mga nilalang na hindi nakikita.